Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong hapon ng Miyerkules mga lodi. Medyo matindi mga news natin ngayon kasi for me this news is mga good news. Okay, may slight na medyo hindi magandang news. Yung update natin sa Save Act something na yun, Save America Act, no? At may good news tayo sa mga coins natin. May good news tayo sa Pi. At may kita niyo yung mga coins, 'di ba? Sabi nila kapag napasa yung Clarity Act ang magsasuffer is yung mga walang utility. So dito magkakaroon kayo ng idea kung kung ano yung mga utility coins na tinuturing na commodities, hindi security. Okay, 'di ba? Ang lupit nun. Dati walang ganun, hula-hula lang. Ngayon meron na sila at mismong si Paul Atkins ang nagsabi nun, mga idol. Okay, so pupuntahan na muna natin yung chart natin bago ang lahat mga idol. So dito pa lang mga lods, makikita na natin na sabi ko sa inyo, natupad yung wish natin na dito siya magko-consolidate sa taas ng blue. Di ba? Yan, sa taas ng blue na yan. Sabi ko sa inyo, para malaki yung chance na umangat siya. Kasi kung dito siya magko-consolidate sa baba ng blue, malaki yung chance na mag-drop siya. So far, goods na goods pa rin tayo. Actually, umabot na ng 20,000 to yung profit ko dito. Ngayon, 60,000 na 16. Na? 16 yung ongoing profit natin. Pero nung nandito siya sa 1.6, nauntog siya sa 1.6 eh. Nung nandiyan siya sa 1.6, umabot na siya ng 20k eh. Pero syempre sabi ko nga, hold lang muna yan. Mga lods. Pag dito kaya kinuha yung ano, 235 USD. Okay, mag-news na tayo ngayon mga idol. Matindi to. Unahin na natin yung update natin dito nga sa Save America kasi actually kasi itong mga ganitong post medyo na-hype lang pero hindi naman kasi sabi dito ni Jack the Rippler, Holy S, the Save America Act has advanced in the Senate. President Trump, sabi daw ni President Trump, send it to my desk ASAP. I am also ready to sign the Clarity Act. So wala. Siya lang nagsabi niyan. Kaya ngayon, inano natin ng update mismo kay Grok. Tinanong natin kung ano yung update dito as this moment. No, yung latest development hanggang ngayon. Sabi dito na ipasa na ito sa House of Representatives noong Pebrero. No, sa Senate na ngayon, nasa Senate na siya, may procedural vote kamakailan ngayong March ano ba ngayon 18, di ba? March 17, 18 na nag-allow na ilagay sa floor ang House Message Amendment sa S.1383. Nagkaroon ng botohan, no? Ito ay 51-48, simple majority lang. Ano ba sabi natin nung nakaraang news natin, 'di ba? Dapat 60. No? So ngayon 51 ako, di ano yan, filibuster. Di ba? Binasa natin kahapon. 51-48, simple majority lang siya. Alos ano nga lang, tatlo lang yung lamang. Nangangahulugang nagsimula na ang debate o consideration sa Senate floor. So ito na yun, mga lods, no? Ito na yung tinatawag na i-delay na nila, mga lods, no? Pero hindi pa ito na ipasa sa Senate dahil kailangan 60 votes para ma-overcome ang filibuster, no? Malakas, Republican lang, may 53 seats eh. So kailangan may maghudas dun sa ano sa Democrat. Malakas ang oposisyon mula sa Democrats, no? Na sinasabing magdidisenfranchise ito ng maraming eligible voters, lalo na seniors, low income, naturalized citizen na walang madaling access sa documents. Si Trump ay patuloy na nagpupush. Sinasabi na ito ang biggest thing ngayon at kailangang bago ang 2026 midterm, may pressure din sa Senate GOP o yung leader ng si Tun, no? Ang pangalan ni Tun, nakalimutan ko eh. Para maipasa ito. Tungkol sa Clarity Act, ito naman, naipasan na rin ito sa House noong 2025. Pero nakastall pa rin sa Senate. Hanggang ngayon, dahil sa debate tungkol sa stablecoin rules at iba pang crypto regulation.
Walang malinaw na movement nitong March, no? Wala talaga muna ngayon mga idol, no? Ito muna kasi dapat daw yung SAVE Act eh. Madaling salita, ang SAVE Act ay mas malapit na sa pagkakaipasa kaysa dati. No, pero kailangan talaga ng ano niyan, 60 votes. Okay, dahil nasa Senate floor na ang debate. Pero malaki pa rin ang balakid. Ito nga, yung filibuster, mga Democrats na oppositions. Si Trump ay nagtitreat, nagtitreat, no? Nanlilibre. Nagtitreat na i-hold ang ibang bills hanggat hindi ito na-address. Sa crypto side, yung Clarity, tahimik pa rin, nakaantabay sa Senate. No, ito mga lods, yung sa Clarity Act natin, for me, okay lang na medyo ma-delay yun. Pero sana, ngayong April, no, kahit katapusan ng April, goods na kasi dun yung ano natin, March pa lang yung kalahati pa lang ng March eh. So, pwede pa siyang ma-delay ng ilang linggo, goods pa sa atin yon hanggang maipasa to. Kasi medyo maliwanag naman kasi yung future ng Clarity Act. Marami nang nagsasabi na it's not a matter of if, it's a matter of time na sinabi ko. Ayun. Kasi mismong ito mga idol, no? Mismong si Paul Atkins, mga Lodi, no? Talagang sobrang positive. The SEC just made it simple for crypto. The SEC just released new guidance explaining how crypto is classified, and it's a lot clearer now, no? Kumbaga mas clear ngayon, mga Lods. No? Here's the simple version. Most crypto assets are not securities. They fall into categories like digital commodities, mga idol. Kung yung coins na hold mo ngayon, kasama sa mga tinuturing mismo ng SEC na digital commodities, nako, 1 point ka na agad. Kung hindi siya digital commodities, collectibles, tools, and payment stable coins. Only one type is considered a security, tokenized version of traditional asset like stock and bonds. Okay, ayan yung security na sinasabi niya. SEC Chair Paul Atkins said itself, the confusion is over and the agency is no longer trying to regulate everything. This matters because for years, nobody knew where the line was, no? Now, there's finally a clear framework. So, ito nga yung clear na to mga Lods eh. Kasi, once na ma-clear na, mga Lods, yung wala talagang malinaw na, no, wala nang cheche-boreche, no, na baka mangyari to, na baka may maganto pang pagkakamali na magawa, ganun. Now, there's finally a clear framework, and when the rules are clear, it's easier for institution, builders, and capital to come in. Kaya once na may pasa yung Clarity Act, mga Lodi, lahat, no, ng mga, sabi nga, may mga trilyon-trilyon na nakatenga lang eh. Diba? Lahat yun, papasok sa crypto. Babaan ng pera, sabi nga nila sa birthday mo, mga idol, no? So, ayun ang pinaka-importante yung Clarity Act. Pero sa ngayon, mas gusto ko muna siya na okay lang na ano, kasi feeling ko kulang pa yung bodega ko, talagang sobrang kulang pa talaga. No, parang for me, sayang yung time na to kung hindi ako makakapagbodega ng madami, parang ganun. So, medyo nalulungkot lang ako na parang yung chance, no? Yung once in a lifetime chance parang kapusin. Alam niyo yung parang sayang, medyo kulang yung ano ko, pero okay na rin yung ganun-ganun, di ba? Yung meron kang if kung meron lang akong maraming ano gagawin mo? Wala nang fish. Mamaya na, i-record si Papa eh. Ikaw, kung baka matinig ka kumuha ka kung gusto mo. Okay. Na? So, ayan. At gusto ko pang mag-ipon ng madami. No? Kaya medyo goods lang sa akin yung Clarity Act na medyo nadidelay ng konti, mga idol. No? Tipid ka kasi sa ulam, Chin. Lakas mo mag-ulam eh. Ulit mo din eh. Gusto yung ulam yung kanin mo, unti pa lang nababawas eh. So, eto na yung good news, mga Lodi. Eto na mismo, babasahin ko sa inyo ha. Pero basahin natin yung ano muna. Ano dito. XRP officially a commodity like gold and others. This is a historic announcement from the SEC. Yun yun, ito yun eh. Inas niya dito na. That completely changed the game rules. Know how we test?
and no securities dispute no securities take two. No securities disputes after today. The direction now is closer to CFTC regulation and a completely new launch. Guys, I hope this reaches you as much as we are here before everything else. No? So ito mga Lodi, ito yung importanteng news natin ngayon. Digital commodities. Ito na sila, babanggitin sila rito. Okay? A digital commodity is a crypto asset that is intrinsically linked to derives its value from the programmatic operation of a crypto system that is functional as well as supply and demand dynamics rather than from the expectation of profits from the essential managerial efforts of others. A digital commodities does not intrinsic economic properties or rights such as generating a passive yield of conveying rights to future income, profits, or assets of a business enterprise or other entity, promisor or obligor, but may have certain other rights. As discussed below, example, ito na mga idol, makalaman na natin yung mga tinuturing na nilang commodities at hindi na securities. Example of a digital commodities include Aptos, Avalanche, AVAX, no? Ayan, Aptos, AVAX. Kung isa rito, mga hawak nyo, goods na agad kayo niyan. No? Aptos, AVAX, Bitcoin, syempre. Bitcoin Cash, Cardano, mga Lodi, no? Cardanzo. Dati nang binanggit ni Jim Cramer, Cardanzo eh. Cardanzo, Chainlink, uy, Dogecoin, mga idol, Dogecoin. Siyempre, Ethereum, HBAR, Hedera, Litecoin. Yeah? Yung DOT, Polkadot, grabe, nabuhay yung Polkadot. Check nga natin yung DOT, mga idol. Check natin dito yung DOT. DOT. Ito na ba yung Polkadot ngayon? Magkano to? $1? Pero grabe yung bagsak niyan, mga idol. Oh. Kaya nga sabi ko, nabuhay eh. Kasi ang all-time high niyan, $54. Para siyang stable coin, no? So ngayon, kita nyo naman, no? 97% sale. 97% sale yung Polkadot, mga Lodi. Di ba? Ano pa? Shiba Inu is in the house, man. Shiba Inu. O yan, goods na goods. Solana. Siyempre, XLM, Stellar. Yung Tesos, no, yung XTZ. Magkano yung XTZ? Yung Tesos. XTZ. Hindi ko alam yun eh. XTZ. Ayun oh, magkano to mga idol? Woo! 0.4. Magkano siya sa pesos? 24 pesos. Mga Lodi, tapos ano na siya, no? Commodity. Oh my God. Ano siyang percent? 94.8% sale. Mga Lodi, gravities. At syempre, ang ating XRP, no? XRP, mga Lodi. So, ayan, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 coins, no, na sinabi dito. Pero, siguro hindi pa to lahat. Meron pa siguro mga, hindi ko alam eh. Kasi ang sinabi dito kasi example eh. Example of a digital commodities include, eto na nga itong mga to. So, baka meron pang, magiging paparating, madadagdag, no? O baka pwede ring meron ding mawala dito, no? Mabawas dito. So, hindi natin sure, mga idol. Pero goods na goods yan. Napakagandang balita niyan, lalo na kung may hold ka na ganyan. Di ba? So, alam nyo na, mga idol, matindi-tindi to. Matindi-tindi. So, hindi ko sinasabing bumili kayo niyan, ha, mga lods, ha. No, huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. Mga idol, do your own research. I'm not a financial advisor. Mga Lodi, ayan ang mga dialogue ng mga content creator ng crypto, di ba? I'm not a financial advisor, mga idol, no? So, do your own research sa mga coins na yan. Kung gusto nyo, sa YouTube, makikita nyo yan. Tanong nyo kay Grok. Tanong nyo kay Meta AI, no? Kayo nang bahala. And then, eto, tulad nitong Pi. Di ba?
Etong Pi, wala siya dun. Pero sa tingin nyo ba, ang Pi network is wala siyang utility? O yan tanong lang yun. Pi day came with volatility. After the Kraken listing, kasi nilist na siya sa Kraken, mga lods, no? After Kraken listing, boost Pi retraced sharply, typical post-hype behavior. In crypto, timing often matters more than direction. So ayan, mga idol, no? Yung Pi nilist sa Kraken, nagpump siya ng doon nakaraan nagpump na to, di ba? Halos 100%. Tapos bumaba naman siya ng sobrang rin, baba din. Parang kinuha yung mga napo mo. Tingnan natin to. Grabe. Sa 7 days lang. Ayan umangat siya dito 1 month natin. Ayan from 9 pesos, 8 pesos, umabot siya ng 16 pesos, 17, and then nag-drop ulit siya ng 10 pesos, mga idol. Okay, so ayan yung sa Pi Network. Pero kayong bahala mga lods Ako kasi wala ako nitong Pi. Ang meron ako nito sa phone, yung Minamine. Meron ako niyan, 2,000 na mahigit yung Pi ko doon eh. Kaya lang, yun nga, no? Andun pa rin ako sa number 9, hindi pa rin ako maka-KYC. So ito, merong nagtanong, alam nyo, pag tinatanong nyo si Grok tungkol sa XRP, halos hindi niya sinasagot. Parang may naka-NDA si Grok kay XRP eh. Kaya nga sabi dito ni Shash Hole, Grok usually doesn't answer question related to XRP. Grok, what has changed? Kasi mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung pinost. Hindi ko muna pinakita ngayon. Basahin muna natin yung mga comment dito. Saan na yun? I hope XRP gets better and better. Sabi dito. Ayan. Saan na yung... Bago lang to eh. Saan yung mga comment dun? Ayun lang yun. Sige na nga. Pakita ko na sa inyo. Ayan. Sabi kasi dito ni Captain XRP, Hey Grok, edit this image and let us know where XRP is going. So, nung in-edit to ni Grok, ito yung sinagot niya. Ayan. So, dito pala dapat ako kay Grok So, sabi ni Grok, to the moon. Why this chart? What happens? What makes you say this, Grok? So, marami nagsabi dito. Sabi dito ni ito, You're now officially a member of XRP Army, sabi kay Grok. Holy! Probably the first time I've seen Grok actually respond on XRP kasi hindi talaga nag-ano si Grok sumasagot sa ganyan. 'Di ba? Grok, give us a visual of what we'll be doing in 5 years old XRP. Ito yung sinagot ni Grok Ito. Uy, grabe. Grabe naman yan, Grok. Nambobola ka ba? Ayan. Grok doesn't talk about XRP. The fact that you even got a chart out of it is wild, sabi. You're pushing your luck, asking for further insight from it. Ayan mga load. So parang natuwa lang ako dito kasi hindi talaga sumasagot ng ganito si Grok. Pero ngayon, parang nagre-reply na siya. Hindi ko alam kung bakit. No? Ito. Ripple. Ayan bago kasing news to eh. Ripple announces full institutional expansion across Brazil, covering payments, custody, prime brokerage, and treasury, in addition to filing for a BASP license with the country's central bank. So, nung nakaraan, Australia. So, ngayon, Brazil, mga lord. So, yung, di ba nga nung nakaraan, naglakbay sila, Brad Garlinghouse siya kasi Monica Long. Di ba? Sa, nakalimutan ko na. Basta, 4 yun. 4 na bansa para i-promote ang XRP o ang Ripple. So, ito yung mga nagiging result niyan, mga lods, partnership sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? Grabe. So sa gera, wala tayong sa gera ngayon Check natin dito. Alam nyo kagabi, kasi hindi ako nakapag-update kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may bipuntahan tayong birthday. Pero, yung mga kasama ko doon, mga idol, mga galing yun nagtatrabaho yun sa Oman. Yung mga tropa ko doon. So, yung isa ngayon nandyan, tapos yung isa nandun pa. Palitan sila. Hindi makakauwi yung nandun kapag di siya bumalik doon. Yung isang bumalik doon. Magpapalit sila.
So, lahat halos ng mga flight nakasarado sa Middle East. Sa Oman, hindi bukas sa Oman. Kaya nga sabi ni yung tropa ko, halos yung iba pumupunta sa Oman, yung mga nasa Middle East. Tapos, may kinuwento siya sa akin na meron siyang nakilala doon na mayaman na matanda na taga Oman. Tapos kinuwento daw sa kanya yung history ng Israel. Na dati daw, yung mga tao daw doon, mga parang mga, kinuwento lang sa akin to mga lods. Parang mga refugees lang, no? Hanggang sinakop na nila yung Israel. Tapos parang inalis na rin nila doon yung mga original na nandun, which is daw yung mga Palestine. Ayun yung kwento doon. Syempre, usapan lasing din. Nag-ano kami, nagkukwentuhan kami. Pero, titignan natin kung ano yung may update dito. Tsaka nasabi niya rin sa akin doon na, di ba nga, nung nakaraan nag-announce yung presidente ng Iran. Hindi yung prime minister, yung presidente na, hindi kami aatake sa inyo, yung mga katabi nilang bansa, mga bansa, di ba, hindi kami aatake sa inyo hangga't di nyo kami inaatake. Pero after i-announce niya yun, parang kinabukasan inatake yung Dubai, inatake yung ganto, ganyan. Ang sabi ng tropa ko niya, hindi daw talaga Iran yung umatake doon, US. Parang ang ginagawa ng US, pinupush, inaatake nila yung mga katabing bansa para atakihin ng mga katabing bansa ang Iran, pagbintangan ng mga katabing bansa yung Iran mismo yung umatake. Pero ang umatake daw talaga doon is kung hindi Israel, US, ganun, no? So, grabe. Ang lupit ng ano doon, ng na, kumbaga may mga natutuklasan din ako doon kasi syempre matagal sa Oman yung mga yun. Ganun, grabe Ang lupit, di ba? Pakanalan pa nila, para malagay Game of Thrones yung ano doon. Yung Triduran, ano? Grabe, mga plano nila. So, ayan. Ayan muna yung news natin ngayon, mga lord. So, bawi tayo mamayang gabi, mga idol. Sana enjoy nyo yung ating video kahit maikli lang, mga lods, no? So, ayun. Like nyo at subscribe kayo sa channel natin, mga idol. At syempre, ito pala mga lods, no? Sa mga gustong magregalo, mga idol, ng malupit at matibay, maaasahan, pwedeng ipamana. Pwedeng ipamana na regalong malupit, mga lodi. Bibigyan ko kayo ng idea. Unusual tong iregalo, pero malupit to, mga lods, no? Ito, punta kayo sa Facebook ng House of Leather. Andyan sa link natin. Nagdi-deliver sila nationwide. Grabe yan. Ang tibay niyan, mga lods. Alam nyo ba yung ilang taon na ata yung ganito kong kapag bumili ka sa kanila, hindi ka na babalik. Kasi tatagal sila ng ilang dekada, patay ka na, buhay pa yung sinturon mo. Kaya nga sabi ko, pwede mong ipamana mga lods. Sobrang tibay niyan, mga lodi, gawain sa balat ng dinosaur. Hindi ko alam kung saan gawain, pero sobrang tibay mga lods no? So ayan punta lang kayo dyan, PM nyo yung page kung gusto nyo magregalo. Tapos sabihin nyo lang yung pangalan ko. Sabihin nyo kay Jeblo kayo, ganun, para magkaroon kayo ng discount. Ayun yan, mga lods. No? Sabihin nyo lang doon. Wala akong ano dyan, wala akong commission dyan. Tropa kasi may-ari niyan, mga lods. At sobrang tindi niya kung saan niya in-order yan. Matindi talaga. So, subok na yan. Babalik ko pera nyo kapag hindi masakit yan ipalo. So, ayan. So, ayun mga lods, like kayo. At syempre, kung mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa description. Lahat ng mga link dyan sa description ng video natin, malulupit. Check nyo lahat. So, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link description. Also, if you don't subscribe to me, this this will happen. There's a hater right now. okay, bye-bye.